Sa mundo namin sa military, may mga nicknames palagi eh. Yan, yung mga talagang respetadong nickname, mga palayaw. Si Master Jason Estevez, ang kanyang palayaw ay The Killing Machine. Kasi nga, buong buhay niya, gunner siya ng Bulldog na 60. Itong second episode niya, ikukwento niya yung mga masasayang araw niya bilang isang gunner ng 60 na hindi na niya hiniwalayan kasi talagang yun ay naging identity niya, yun ay naging mundo niya. 60 gunner. Master. Pagiging gunner ng isang team, isang napakahirap din na posisyon. Kasi unang-una siyempre sa physical mo at malakas ka kasi mabigat yung 60 plus bala, medyo mabigat. So, nung araw kasi sir, hindi pa na-develop nun sa 60 yung meron siyang bandoler. So, yung sa sarili ko lang, nag-design ako ng sarili kong bandoler na pinagawa ko talaga sa labas. Na ano talaga yung mga bala ko, naka-pouch. Hindi yung Rambo-Rambo style. So, which is nakita naman ni Batcom yung effort na ginawa ko nun. Sabi niya, ayos ka rin mag-isip. Kasi nakikita ko sir na hindi na mawawala sa akin yung 60 eh. Kaya nag-isip ako na paano ko mapapagaan yung sarili ko during operation na hindi ako nahirap magdala ng bala, hindi ako parang sa sobrang bigat niya. So nag-design ako ng sarili kong pouch, ng sarili kong bandolier ng 60. So naging maayos siya tignan, naging mas maganda ang galawan. Bakit ba gustong-gusto mo maging 60 gunner? Kasi sa isang kumpanya ko minsan kasi, yung malalaki yan ang 60 gunner. Pero kung minsan, nag-aano na rin sila na pwede mareliebo sila kasi ang bigat-bigat nga. Pero bakit tagal-tagal mo maging 60 gunner? Nung private kasi ako, sir, inisyon yung class namin ng M16. Ang naging problema, doon sa class sa second special forces battalion na mga kabats namin, hanggang basta may natira sigurong mga 11 na hindi na-issuehan ng M16. Ang nailagay sa amin M14. Kaming 9 kami na magkakabats. Which is parang hindi ako talaga naganahan sa M14. Dahil kasi yung iba paborito nila M14 eh. Kasi parang feeling ko pa parang tanda naman itong tignan. So, nag-decide ako, sabi ko mag-60 na lang ako. So, tinestingan ko lang. Nung una, parang nahihirapan ako. So, may mga senior naman ako doon na magagaling sa 60 na nagpaturo ako, nagpa-assist. Tapos, paano i-maneuver yung 60 during encounters. Nagpaturo ako sa dahan-dahan hanggang naging gamay ko na yung 60, hanggang naging magaan na rin sa akin. Katagalan. Nung may dumating sa amin na junior, na mga 8 ang serial number, nag-attempt ako na magtanggal ng 60. Kasi gusto ko naman humawak ng M203. So, nagkaroon man nun ng gulo sa Sultan sa Barong, is gera-gera. Hinahanap ako ni Batcom, bakit wala sa akin yung 60? So, magtanong siya kung sino nag-authorize sa akin na magtanggal ng 60. Kaya binalikan ko ulit yung 60. Talaga? Hindi na ako nag-attempt na nagtanggal. Hanggang na downsize yung second special forces, doon lang nawala sa akin yung 60. Tapos nakaukit na doon yung killing machine na palayo mo. Doon na talaga nakatatak yung killing machine sa 60. Kasi ano yan eh, talagang sign of respect kasi yan, bigyan ka ng ganun na palayaw eh. O sige nga Master. Isa-isahin nga natin yung mga masasayang araw mo bilang isang 60 gunner. Yung mga encounter mo na hindi makakalimutan na naikwento mo na doon sa first episode yung iba. Pero yung mga, sige, kasi ang dami-dami mong encounter. Mga hindi mo makalimutan na as 60 gunner. Meron ako experience bilang 60 gunner nung nagkaroon ng simultaneous attack sa 2nd Special Forces Battalion noon, December.
Palabas na sana yung break noon dahil 26 na, nagkaroon ng harassment. So, gabi pa lang may information na naharasin na yung batalyon. Siyempre, informasyon hindi pa man ano yun. Nung madaling araw, doon na nagkaputukan. So, may mga hindi pinalad nung unang attack, yung pag-attack na ng madaling araw. So, inakala namin na hanggang doon lang. Hindi namin inisip na aabot pala ng 3 araw yung harassment. So, yung battalion headquarters, dahil siya yung may capable na mag-reinforce dun sa mga company ng SF na nasa taas, isa ako yung kasama dun sa magre-reinforce dun sa mga tropa namin na nasa mga, especially yung Didagin Detachment, kasi yun talaga ang napalibutan ng todo. So, Example mo nga, Master, paano? Kasi ang buhay nyo, talagang, ang buhay kasi ng mga special forces at other units dyan sa, sa Ligwasan, kung outnumbered, palagi silang outnumbered. Palagi kayong outnumbered. Palagi kayong napapalibutan. So, tapang to tapang lang ito. So, ikwento mo nga, Master, yung kwento na yan? No, nung nag-reinforce kami, na-encuentro kami dito pa lang between dun sa battalion headquarters saka dun sa pupuntahan namin na area, na encounter na kami. Talagang experience ko dyan na hindi ko malimutan kasi hindi ko lang maalala yung official namin nun na lahat ng mga 60 gunner pinauna. Kami ang parang naging assault dun sa daan. Ngayon, dahil hindi ko na-experience sa 60 yung runaway na tinatawag. Yung kahit pagsalpak mo sa bala, pumuputok na lang siya ng kusa kahit di mo kalabitin. So, ang ginagawa ko, dahil marslan nga siya, yung kabila ng daan, puro tubig, sinasausaw ko yung baril. Ganon. Oo. Pag nilagay ko kasi yung link, diretsyo na siya putok, pero hinaharap ko na lang dun sa kalaban. Putok lang siya ng putok hanggang maubos yung isang link. Pagkatapos niya, siyempre, usok-usok pa, nilulublob ko yung baril dun sa tubig, which is nagkaroon siya ng parang na-expand yung barrel ng 60. Hindi namin matanggal-tanggal dahil nag-expand nga. So, talagang abot-abot ang nervous na inabot ko nun dahil ang kalaban pumuputok tapos yung barrel mo hindi na rin pumuputok. Ganon feeling nun, Master, yung ganon yung ikaw yung man, di ba? Sarap na ikaw bumabaril na 60, pero ikaw naman yung dehado, yung anong feeling nun? Talagang makaano man, sir, pero grabe talagang kaba, nervyos talagang ko nun. Kasi kami yung nasa harapan Kami yung nasa harapan that time. So, buti na lang, may isang gunner din na taga-DRC, first DRC na nag-reinforce sa amin. May extra siya na barrel. So, nung lumamig yung 60, natanggal na yung barrel, siya ang nagpahiram sa akin ng extra barrel. So, yun ang talagang experience ko talaga na hindi ko na inulit. Yung akala ko kasi sa pelikula dati, sa mga istoryang barbero, pag mainit na raw yung baril, ilublob sa tubig. So, hindi ko rin kasi na-experience maglublob ng doon ko lang din na-experience. Kaya, hindi pala maganda yun, yung ilublob mo yung baril sa tubig. Pero yung ganun katulad ng kwento mga paano yung hinaras yung detachment pag-reinforce, gaano kahirap mag-reinforce sa isang hinaharas na detachment na napalibutan? Gaano kahirap yun? Napakahirap, sir, kasi doon sa team namin na lumabas, ang unang nire-request ng team doon sa detachment, bala at pagkain. So, dala-dala namin yun papunta doon sa kanila. Between doon sa mga more or less siguro hindi na aabot ng 500 meters yung distance namin doon sa Kami nakakita kami ng dalawang naka-uniforme na tropa. Hindi namin ma-identify kung tropa. So, may kasama kaming opisyal. Dumikit kami, gumapang kami papunta dun sa galing dun sa first man namin, pangatlo ako. Dinikitan namin yung kasi medyo medyo makulimlim na .
nung pumasok kami. Galing dun sa first man, pangatlo ako dun sa nagumapang. Dala-dala namin kami pa kasi dinidikitan namin yung tao nga na nandun sa taas. Ngayon nung pumutok, makitang-kita ko talaga yung kasama ko na nasa unahan, lumipad yung lausikap. Sus. Akala ko lumipad lang, yung pala patay na siya. Doon na din nagkaroon na ng putukan. Putok ng putok hanggang umatras yung tao doon sa taas. Kasi nadalawang focus na sila eh. Doon sa detachment plus doon sa amin. Doon sa amin. Ang ginawa, biniduro namin yung casualty namin. Umatras kami. Pagka kinabukasan, another assault na naman na papunta naman doon sa dating kasi yung sa detachment wala na silang mga bala, wala na silang pagkain. Yun ang pinakamahirap Yun talaga. Yun sa kanila kasi sabay-sabay hinaras eh yung 41st company, 40 company, 42nd, saka yung detachment na yung detachment under ng 41st sa taas niya. Tapos yung sa 42nd, yung sa quarry sa Didagen na parang separate detachment siya. Yan ba yung New Year's Eve, Master? New Year's Eve ba to? Hindi. Hinaras kami, sir, 26 to 29 ng December. Oh, nakwento to ni Master. Na-share na ni Master ito eh. Nag-withdraw ang kalaban, 29 na ng hapon yung mapasok namin yung detachment. Yung ganun, di ba kasi kayo sa Special Forces talagang ang buhay nyo talaga defensive talaga kasi wala eh, nilalagay kayo sa gitna ng apoy talaga eh. Di ba? Example mo nga yung paano yung paglatag, without mentioning tactics, yung gaano kahihirap yung pinagpoposisyonan ng mga detachment nyo. Ano yung gaano kahihirap na lugar yon? Doon sa Sultan sa Barongis, yung detachment talaga doon talagang hindi lang basta detachment na nakikita yun sa highway lang na doon tatlo ang bakod, tapos may mga ano talaga, running terraces. Hindi ka pwede nung nandun kami sa Sultan sa Barongis. Wala talagang walang bunkers doon na wala talagang mga running terraces. Kung ano-anong mga talagang, kasi may mga panahon na pag-harassment doon, pag may impo na harassment, sa barricade na kami natutulog lahat. Ganon. Wala na sa kubo natutulog. Lahat na kami sa labas natutulog, nakapaikot na lahat. Pure Special Forces kayo, Master, o may mga kafgo rin kayong nakasama? Mga ganun na panahon? Ang battalion headquarters ang may kapgo, pero sa company, walang kapgo. Solid talaga. Solid talaga na regular ang nandun. Ikwento mo nga yung gaano kalakas yung kalaban na kaya niya kayong simultaneous na atakihin yung 4 nyong detachment. Gaano kadami at kalakas yan? Ang kalaban na nasa Sultan sa Barongis that time, kung hindi ako magkamali, second field battalion ng Imalep. So, nakabase yan sa Ligwasan Mars, Radya Muda. So, maraming commander ang nandyan. Hindi lang siguro hundreds yung nandyan na Imalep ang nandyan sa Ligwasan Mars. Kasi pati community dyan, Imalep eh. Talagang hindi, kung isang batalyon lang dyan ang ilalagay, kawawain talaga ng kalaban dyan sa Sultan sa Barongis. And paano naging, sige nga Master, nabanggit mo yung word kasi na community, and kasi ang specialization yung Special Forces kasi is paano nyo makuha rin yung community na tumulong makidepensa, di ba? Pero yung mga ibang lugar kasi talagang hirap kunin yung community dahil kapamilya nila mismo yung armado, yung kampo mismo yung community. Pakikwento mo nga yung ganun na setup sa Sultan sa Barongis. Nung nandun kami sa Sultan sa Barongis, so naglatag naman ng mga activity ron ang batalyon namin ng mga CMO activities. Tapos, siyempre, ang SF din nun, mga CMO operators, magagaling na CMO operators kasi ang SF eh. So, napasukan namin yung mga mahirap na lugar doon through CMO, encounter CMO, ganun yung nagiging ano namin doon eh. Pero kasi, ang realidad kasi sa Sultan sa Barongis, pagkaharap mo sa'yo,
Pag nakatalikod ka na, hindi na yan sa'yo. Ganun ang laro lang doon. So parang kunwari lang ba na, sir, sa inyo kami talaga. Pag nakatalikod na yung tropa, wala na, ano na lang, parang kalaban na talaga. Kaya lumalabas kami Sultan sa Barongis dati, hindi talaga kami nagkukumpiyansa yung maghapon-hapon na or nakamotor-motor lang. Actually, may mga nakamotor na pumapasok pero talagang ingat talaga. Kasi mahirap. May time nga dyan na meron kaming kasama rin na sa kabilang buhay na rin na inambush siya lang mag-isa. Tinadtad talaga ng todo. Tinadtad talaga siya ng todo. Yung motor niya. Bibili lang sana yun ng baboy para sa Christmas party. Magkakambas pa lang. Tinadtad kaya napakahirap ng buhay sa Sultan sa Barongis. Hindi siya yung lugar na pwede kang makipag-usap sa community. Pwede kang magkalagala sa paligid doon. Puro kahoy, puro talagang tahimik na lugar. Lumayo ka lang doon sa detachment mo ng konti, parang nakakatakot na. Talagang para siyang parang holy, parang anong tawag diyan, parang nakakatakot na lugar. Pag lumayo ka lang ng konti, parang may papatay na sa'yo. Ganun ang sitwasyon sa Barongis. Kasi talaga, Master, galing ako doon sa 6 Dib kasi. Ibang-iba talaga yung ibang lugar nararamdaman na natin yung dividendo ng kapayapaan, di ba? Yung ibang lugar. Karamihan ng lugar sa Pilipinas. Pero may mga lugar talaga na talagang kahit kailan alerto ka, no? Alerto ka talaga na, yan, isa dyan. Yan, SPMS box, Sultan sa Barongis. Yung SPMS box na yan, sir, talagang hindi mo naman masabing kasumpa-sumpang lugar, pero simula private ako hanggang nag-retired ako, hindi na bago ang prinsipyo ng tao siguro dyan. Ganun pa rin. Ano, Master, ang observation mo na retired ka na, matagal ka na nag-first sergeant, very senior special forces NCO ka, very highly respected. Then yung pawas veteran ka dyan. Ano yung mga kwento mo nga yung bago natin balikan yung mga kwentong killing machine mo, ano yung mga natutunan mo dyan sa mundong yan ng isa ka sa mga pinakamatagal dyan eh. Meron nga iba, nawawarsyak dyan sa loob. Eh. Oo, sir. Yung Sultan sa Barongis, particularly dyan sa SPMX box na tinatawag. Talagang yan yung similarity ng mga pelikula sa Vietnam na parang lahat ng oras kailangan mo mag-alerto, lalo kung dyan ka nakakampo. Nung panahon na yun, ewan ko lang sa ngayon. Kasi ganun pa rin. Ganun pa rin. Napakahirap ng buhay dyan kasi harassment, encounters, saka ang encounters dyan sa lugar na yan, hindi oras lang, araw. Ilang araw, umaabot pa ng linggo. Lalo sa mga liblib na lugar dyan sa SPMX box, talagang never ka talagang magbigay talaga ng kumpiyansa dyan sa lugar na yan. Kasi madidisgrasya at madidisgrasya kayo dyan. Kaya ang dyan sa lugar na yan, dapat hindi bara-bara yung mga desisyon, hindi bara-bara yung mga plano. Dapat pinag-isipan talaga yung mga movement. Hindi yung puro lang tapang. Kasi kung nag-upgrade tayo ng training, nag-upgrade tayo ng gamit, ganun din sa kanila eh. Nag-upgrade din sila ng training, nag-upgrade din sila ng gamit. So, pagalingan na lang talaga mag-isip. Yung natutunan ko talaga dyan, dapat daanin talaga sa dahan-dahan na diskarte. Lalong-lalong na encounter, hindi talaga yung bara-bara lang. Anong style, second Special Forces Battalion sa mga diskarte na, katulad nung gano'n na magaling si Batcom nyo, magaling. Ano talaga si General Macario, iba talaga, ibang level. Pero sa mga level ng mga company down, kasi kayo rin, at the end of the day, kayo yung bibira eh. Ano yung mga matitinding mga diskarte nyo na para hindi rin kayo malamangan na nitong mga, kasi panahon nyo, hindi pa masyadong IED o marami-rami na rin? Hindi pa, sir. Ang pamatay pa nilang ng RPG, ang pamatay nila. Oo. Kasi nung mga panahon na to, IED ang kalaban doon. RPG yung talaga doon na kakatakot din. Ang sa Sultan sa Barongis, sir, na naging the best talaga naging
naging best practice talaga na ginawa dyan talaga. Na hindi rin talaga nakaporma ang kalaban. Yung talagang, yung depensa ng kampo talagang napakalakas. Bukod sa meron ka ng triple fence, meron ka pang mga barricades talaga na talagang nakalatag. Bukod pa dyan, hindi lang basta-basta post yung aming nakalatag dyan sa mga defense namin. 450 caliber yung mga pinaglalagay ni Batcom. Grabe depensa yun. Kaya kada sektor merong isang 50 na nakali. Battalion headquarters, company headquarters, company. Talaga may mga 50 talaga yan, sir, sa post. Hindi talaga yan mawala. Yun ang isang depensa talaga na napakaganda ng hindi talaga nakalamang-lamang din ang ano. Nakakalamang lang siguro ang kalaban dyan. Siguro during lang sa mga yung traidor na labanan. Ambus-ambus, harassment. Alam mo yun naman yung kalaban natin dyan, mga traidor na labanan eh. Yun yung nakakainis na, pero style nila eh. Pero sa atin naman, sir, sa serbisyo, sa atin sa military, kahit konti naman tayo, kahit maraming kalaban, hindi naman talaga atras kung di lang talaga mapin down talaga. Talagang siyempre, andyan na yung ano eh, andyan na talaga yung puso mo talaga sa ikaw ang military, bakit ka atras? Oh, parang ano na lang. Kumbaga sa bara-barang salita, patay kung patay. Pero never talagang ano, never talagang dapat umatras. Pero ikaw bilang, yun nga, killing machine, 60 gunner, dakilang 60 gunner ng batalyon nyo, meron ba mga panahon din na medyo kinalabutan ka na rin at muntikan ka? Meron, sir, nung minsan nagkaroon kami ng encounter dyan na parang ayaw ko na talagang gumalaw dun sa kinublihan ko. Dahil hindi talaga feeling yun, talagang alam ko talaga, ako talaga yung sniper yun eh. Kasi dun sa harapan ko, lumilipad talaga yung tama ng bala yung sa harapan ko yung putik. Mga 3 beses yun talaga na, yung una, akala ko lang, ano lang talaga na bala, pero paulit-ulit na pumupunta sa harapan ko yung, tumatama yung bala doon sa harapan ko na lumilipad yung putik, papunta sa akin. Pero maganda cover mo. Nasa ugat ako ng malaking kahoy. So medyo alam mong matibay. Pero sabi ko, ako talaga ang pinupuntirya nito. Kasi inuulit-ulit niya ako eh. Gusto talaga niya akong kunin kasi siguro na-feel niya yung pagputok ko ng 60, akit. Pag nag-base of fire kasi ako, sir, talagang sagad-sagad din talaga ako mag-base of fire. At saka ikaw ang pinakamalakas na kaya armas eh. Siguro niya na sa akin. Doon ako parang kinikilabutan ako na hindi ko maintindihan na parang ayaw ko nang gumalaw. May isang officer ako na sigaw na sigaw, 60, nasaan ka na? Parang ayaw ko nang umimik. May mga ganun din na ano, na kaya sa encounter kasi, or during kwentuhan ng encounter, hindi talaga ako maniniwala yung isang sundalo sabihin niya, wala siyang takot. Talagang normal talaga yung takot talaga sa buhay natin na sundalo. Kasi normal tayong tao eh. Hindi naman tayo robot na sumasalo lang ng bala. May kaba, may takot, may nervous. Dumating din sa akin yung ano eh, yung pag nakaka-uwi ako sa bahay, pag may nalalaglag na, example, takip ng kaldero, bigla akong umiikot sa katre. Feeling ko nasa kampo pa rin, feeling ko nasa labanan pa rin. Nadadala mo, no? Nadadala ako sa bahay. Nadadala mo sa bahay. Pag may nalaglag na isang bagay sa bahay na nakahiga ako, bigla akong gulong sa katre. Kasi akala ko RPG na naman. So, kahit na anong experience talaga natin, andyan talaga, sir, meron talagang trauma, takot, na mapil ka talaga. Hindi yung puro lang tapang. Although sa encounter kasi, sir, pag encounter, sa una, ang feeling mo, sa una, kabado, pero pag nakakaputo ka na, parang nawawala na yung ano eh, nawawala na yung takot. So, babalik ulit yung kaba mo pag natapos yung encounter, yung pagod, yung kaba, yung uhaw, doon na siya babalik. Pero during sa putukan, lalo kung
nakikita mo talaga na may bumabagsak na kalaban o nakikita mo may bumabagsak na tropa, talagang parang nawawala lahat eh. Parang nagiging, parang alam mo lang, pumutok, gumanti, pumutok, gumanti. Anong feeling ng isang Special Forces gunner pag nakakatama ka? Yung parang, kasi ikaw, ikaw talaga yung inaasahan eh. Ano naman yung, nakatama, ano yung feeling ng ganon-ganon? Ang feeling kasi ng isang pag nakakatama ka, alam mo talaga na ikaw tumama. Pero, siyempre, unang-unang parang nakukonsensya ka. Kasi tao yan eh. Pangalawa, talagang naaawa ka sa tinatamaan mo na hindi mo maintindihan. So, kailangan mo nilang iyan yung sarili mo na yun talaga ang ano eh, yun talaga ang realidad. Sa mga experience ko, meron talaga akong experience na nakaharap ko talaga yung gustong mag-assault sa akin na diyan sa sitio na nagharap talaga kami. Inubos ko talaga sa kanya yung kulang-kulang siguro mga 30 rounds pa dun sa link. Kasi hindi ko siya masyadong matamaan, sa nervyos ko na rin siguro. Hanggang inubos ko na sa kanya yung ano, kasi nung nahagi po sila, tumban na siya eh. Doon talaga ako na parang nakonsensya na dahil talagang Nasobrahan mo? Oo, nakita ko talaga siya na sa harapan ko talaga. Malapit kasi gusto talaga niya akong asultin kasi yung 60 ang gusto niyang kunin sa akin. Malakas din, talagang ano siya, talagang porsigido talaga siya na kun. Yung gano'n, Master. Sige nga, ikwento mo nga yung survival ng gano'n, yung para kayong, ano bang tawag dyan? Ano na eh? Parang draw siya. Para kayo nagdodraw eh. Ano yung feeling na gano'n, yung eksaktong moment na gano'n na yung parang, gusto mo akong asultin, papatayin kita. Ang feeling ko nun, sir, parang kilabot na hindi ko maintindihan kasi siguro nagsama-sama na yung kabahan ka kasi gusto mo siyang barilin, halos hindi mo na matamaan siguro. Kasi siya, porsigido rin siya na kunin yung dala mong baril. Tapos, ikaw gusto mo rin siyang itumba para hindi kanya makuha. Parang kilabutan ka na hindi mo maintindihan, gusto mong tumakbo. Pero pag tumakbo ka kasi, pag tumalikod ka, sigurado kuha ka niya. Kaya, makipag-ano ka na talaga, makipagsabay. Para sino na lang ang swertihin. Parang ganun ang mangyayari dyan eh. Siya yung minalas. Nakuha ko yung ano niya, yung dala niya, yung 203. Pero abot-abot ang nervous ko. Humingi pa nga ako ng doon sa katabi ko kay Sergeant Monteverde na parang gusto ko na talagang umatras kasi malapit na sa akin yung tao. Sige, Master, ikwento mo nga. Kasi dito sa mga kwento natin na to, puro totoong kwento kasi to na hindi kami nagtatapang-tapangan. Ito yung totoong mga kwento na ikaw, gunner, ang tagal-tagal mo ng gunner, killing machine ka nga, tapos yung panahon na yun, parang gusto mong umatras, parang yung... Kasi ang iniisip ko kasi nun, sir, kasi kung maniniwala tayo sa agimat, yun ang iniisip ko, baka may agimat. Meron siya, kasi hindi mo siya matumba. Kasi hindi ko siya matamaan eh. Nung mga 200 meters pa ang layo sa akin, pinipitik-pitik ko lang muna siya. Ngayon, hindi ko talaga siya tinatamaan kasi patuloy siyang lumalapit sa akin. Grabe no, talagang determinado talaga siyang kunin. Kasi naka-bypad yung 16, nakadapa lang ako eh. Ano lang, mababa lang yung, talagang wala talagang cover. Kitang-kita ka niya. Oo, kitang-kita niya ako. Putok ko ng putok, pa konti-konti. Ngayon, nung mga more or less siguro mga 30 na lang yung nasa link. Konti na lang siya. Pero yun na yung last bala mo rin. Meron pa. Pero ang iniisip ko kasi, kung magkukuha ako sa pouch ko ng ano, maunahan ka niya. Maunahan na ako. Kaya sinigurado ko na yung 30 nung malapit na talaga sa akin. Siguro mga 50 na lang siguro or hindi na siguro aabot. Doon ko na inan sa kanya yung natitirang bala. Doon naman siya natumba na. So, doon ako parang nakahinga ng maluwag, nahagip na siya. Kasi ito sa mga pang-finishing sa mga pelikula ni na Rambo, ni na Tom Cruise, yung mga ganitong kwento di ba? Kasi ang ano ko noon, mamamatay talaga ako kung
kung hindi ko talaga siya makuha. Kung aatras naman ako, malamang madidisgrasya niya ako. Kaya nakipagsapalaran na talaga ako sa kanya na hindi na talaga ako aatras. So, Yeah. grabing kaba, grabing nervyos. Nakahinga ako talaga ng maluwag nung nakita kong natumba na siya. Kasi, ganun pala ang feeling na yung ina-assault ka na determinado yung kalaban. Kahit mag-aim ka dun sa post, sa aiming post mo, parang hindi mo na, parang wala ka na sa ano. Kasi parang apurado ka na mapindown mo siya kasi palapit na siya ng palapit eh. Yung nervyos, maunahan ka rin. Andun na lahat eh, nervyos. Sigurado patay ako nito pag, andun na, nagsama-sama lahat yung emotion mo ron. Kaba, pawisan ka na kasi palapit na siya ng palapit sa'yo, puputok din. Napakahirap yung ganun na posisyon. Tapos iniisip ko may agimat, tapos ako walang agimat. Lugi ako masyado. Kahit ikaw pa si killing machine, sabi niya. Master Sergeant Jason Estevez, isa sa mga pinakamatibay na Special Forces NCOs. Episode 2 ito, Episode 3 ito.